dapat masigla. Rejoice evermore. May Bible dito. Kailangan ng Bible. Yung isang Bible. Bigay mo kay brother niya, CJ. Okay na? Nandiyan na, Colossians chapter 3, verse 23. Ating basahin. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto man. Na ano bang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Tayo saglit na manalangin. Maraming salamat po sa inyong pong salita na muli ang inyong pong pag-aaralan at magiging pagkaing Espiritu para sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Unang-una po ay ako sa pangangaral ng iyong salita upang ang inyong pong mensahe ay aking may pahayag ng banal at tapat at walang anuman magiging pagkakamali na manggagaling po sa akin, bagkos ang inyong pong perpektong karunungan ang makaabot sa bawat isa. Kaya ako po'y matago dito po sa simpleng pulpitong ito at kayo pong makita at marinig na lahat ng ating ginagawa, ang ating paglilingkod, gawin natin, hindi para sa tao. Ang mensaheng inihanda naman ng Panginoon ay para sa atin talaga. Para sa live congregation. Amen. Binubuksan lang natin in live stream para mapakinabangan ng mga hindi nakakadalo. Pero ang pagtitipon ay para talaga sa mga live congregation. Dahil wala naman nakalagay sa Bible na assembling of ourselves online. Ang nakalagay naman ay assembling of ourselves together, sama-sama, hindi online. Kaya yung online, hindi po nagcha-church. Although napapandyan ang ating mensahe, at ang mensahe, pinapanalangin natin, mapakinabangan ng mga nanonood at nakikinig online, hindi po kasali sa church. Kasi ang church is gathering, assembly. Yung kawan na nagtitipon. Kaya, ang pakikinig online ay para po doon sa talagang malalayo na walang kakayahang dumalo. At doon sa hindi natin mga member. Kaya, serving God, maglingkod at dapat wholehearted. Tao sa puso. Talagang ito wholehearted devotion. Lahat ng aspeto ng inyong buhay gamitin natin in serving God. Sa paglilingkod. Kaya yung ating awit kanina, by all means, we will serve the Lord. Yun din ang title natin. By all means, serve God. Ano mang mangyari, maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit ano pa, pag sinabing by all means, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, maglingkod tayo sa Diyos. Malungkot ka man, maglingkod ka sa Diyos. Masaya ka man, maglingkod ka sa Diyos. May problema ka man, maglingkod ka sa Diyos. Kahit ano pa ang sitwasyong dinadanas mo sa buhay, maglingkod ka sa Diyos. Amen. Amen? Kaya, ang ating title, by all means, we will serve the Lord. Kaya serve the Lord with gladness. Mayroong willing mind. At bawat aksyon, lahat ng ating aksyon, lahat ng ating kilos, ay para sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Buksan niyo yung 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 33. Ating basahin. Whether therefore ye eat or drink, or whatever ye do, do all to the glory of God. Kung anong ating ginagawa, kung kayo may nagsisikain man, o nagsisiinuman, o ano man ang ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi natin ginagawa para sa ating sarili. Bakit kasali kayong pagkain? Sabi, lahat nga ng bagay, kaya nga by all means, lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, lahat ng pagkakataon.
gamitin natin bilang paglilingkod sa Diyos. Amen. O, kumakain ka. Habang kumakain ka, bago ka kumain, ipakita mo sa lahat na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pagkain. Amen. Dahil daming self-proclaimed Christian o ikaw ay Kristiyano, makikita mo sa gawa. Ang sabi ng Panginoon ay, pinupuri ako ng kanilang mga bibig, itinatakwil ako ng kanilang mga gawa. Kaya sa gawa, makikita mo, pagmasdan mo, pagtanghalian. Kami sa pagtitinda, daming self-proclaimed Christian eh. Pero pagkakain na, hindi naman nagpe-pray, hindi na nanalangin, hindi pinagpapasalamat sa Diyos yung pagkain susubo at ilalagay sa katawan. Bakit? Nahihiya na makita ng karamihang tao na doon sa lugar na pagkadaming tao makikita na nananalangin. Sabi ng Panginoon, kung kinakahiya mo ako sa lupa, ikakahiya rin kita sa langit. Yes, kami pag na doon sa pagtitinda, pagkakain, mananalangin. Yes, kahit kita ng karamihan. Kahit sa handaan, kakain kami, kukuha ng pagkain. Pag upo, mananalangin kami. Pag mulat niya namin, nagtatawa yung katabi. Kasi yun naman talaga ang signature ng Diablo. Yung pagtawanan, yung gawain ng Diyos. Iba hagalpak na si Satan lagi. Pero hindi kanya pa siya humahagalpak, ay lagi siya nanalo. Panlibak lamang yun para masira ang iyong debosyon sa Diyos. Gusto kasi niyang itanim sa puso ng mananampalataya na ang paglilingkod sa Diyos ay nakakahiya. Kaya dapat hindi tayo matalo ng estratehiya ni Satanas. Amen. Hindi natin dapat ikahiya ang gawain ng Diyos. Amen. Kaya kasali, kung kayo man ay nagsisikain man o nagsisiinuman ang inyong anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Iba mas maluluwalhati yung Diyos, nakapagpasalamat ka na sa Diyos, nakita pa ng iba. Talagang ito ang tunay na mananampalataya na ikaw ay tunay na ihemplo, larawan, tularan, modelo ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Hindi mo ikinahihiya ang Diyos. Sabi ng verse 32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Huwag kayong magbigay ng dahilan ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Sa mga Hudyo, sa lahat. Huwag tayong magbibigay ng dahilan. Sa mga Hudyo man, yung ibang mga mananampalataya. Yung mga ibang member ng ibang church, huwag tayong magbibigay ng ikatitisod. O tingnan mo nga yan, sila nagsasabing ang Baptist daw ay tunay na simbahan sa Diyos. At ganyan ang kilos ng mga Baptist. Uhusgahan ka ng mga relihiyon na naguhudyo-hudyuan. Alam mo ba yung mga relihiyong naguhudyo-hudyuan? Yung mga relihiyong hindi tinuturing ang Panginoong Jesus na Diyos. Ganyan ang mga Hudyo eh. Hindi nila tinuturing ang Panginoong Kristo na Diyos, tao lang sa kanila. Yan ang relihiyon ng mga naguhudyo-hudyuan. And then, nor to the Gentiles, wag ka rin gagawa ng dahilan na ikatitisod ng mga hintil. Ano naman natin nakatawan ng mga hintil? Yung mga tao hindi naman sumasampalataya. Nasabihin, masabihin ako hindi ligtas dahil hindi ako sumasampalataya, hindi ako nagsisimba. Sa bakit ang buhay niyan, mas loko pa sa akin yan. Ga-Baptist, ga-Christian, mas loko pa naman sa akin. Ikaw ang nagiging dahilan, kaya hindi siya magiging Kristiyano. Kaya hindi siya sasampalataya at hindi siya sasama sa gawain ng Diyos. Huwag magbibigay ang sino man ng ikatitisod. Kaya kung ikaw ay nagiging masamang ihemplo doon sa labas, kaya hindi mo mawin ang isang hindi sumasampalataya, ay hindi ka nakakalugod sa Diyos. Kaya sabi, give none offense, neither to the Jews nor to the Gentiles,
and nor to the church of God. Lalo siyempre dito, sa loob ng iglesia ng Diyos. Sa loob ng simbahan. Huwag tayong gagawa ng ikatitisod. Kung tayo may kikilot, kung tayo may magsasalita, sa ikalalakas. Gawin natin positibo ang lahat. Sabi ko nga, huwag kayong magkakaroon ng stress, depress, or anumang masamang ekspresyon, kung ano man ang nangyayaring difficulties, normal yan. Tayo'y nasa live congregation. Normal yan, nangyayari talaga yan. Magkakaroon talaga ng difficulties. Hindi naman natin hawak yung mga electric equipments na yan. Hindi natin hawak yan, pero hawak natin ang ating puso na hindi tayo maaapektuhan yan. Maging masaya kapag luluwalhati sa Diyos. Amen? In verse 33, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Sabi na Apostol Pablo, nagaya ko din naman na ang lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao. Yan si Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo na Hudyo, sa mga Hudyo, Pariseo sa mga Pariseo. Ito'y pinakatapat na lingkod dati na nakakilala sa Panginoon ay tinalikuran ang lahat ng kanyang nasimulat, mga nagawa na napakarami sa relihiyon ng mga Hudyo. Napakataas ng posisyon ni Apostol Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Siya ay member ng Sanhedrin, isa sa pinakamataas, kumbaga, mga judge. Kasama siya doon sa matataas na mga hukom. Pero nang makilala niya ang Panginoong Jesus, tinalikuran niya, inari niyang kalugihan ang lahat. Yan ang tunay na pananampalataya. Kaya sabi niya, hindi ako nagbibigay ng ikatitisod, kundi nagbibigay siya ng lugod sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan. Kasi kung hahanapin niya ang kanyang sariling kapakinabangan, hindi siya haalis sa relihiyon ng mga Hudyo dahil siya ay kinikilala at nire-respeto. Ang desisyon niya ay parang hari. Pag sinabi niya, patayin ito, papatayin. Kaya nga si Stephen, nang itinums up niya, pinatay ng mga tao eh. Kasi siya ay may mataas na posisyon. Hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakinabangan, kundi inari niya kalugihan ng lahat, kundi ang hinanap niya yung kapakinabangan ng marami upang sila ay mga ligtas. Dahil kung kikilos tayo ng kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, marami ang re-respeto sa atin, marami ang makikinig sa atin, marami ang sasama sa atin, marami ang makakapakinig ng Ebanghelyo, marami ang maliligtas. Amen? Romans chapter 12 verse 1. By all means serve God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan na. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo na alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na atin daw iharap. Tayo ang tinutukoy ating iharap ang ating mga katawan na isang haing buhay. Buhay. Banal. Banal. Hindi sabihin hindi nagkakasala. Nagsusumikap na makasunod sa salita ng Diyos. Kaaya-aya. Kaya-aya, maayos. Hindi yung hindi nagkakamali. Lahat tayo magkakamali. Lahat tayo magkakamali. Ayan ay unawa ng Diyos yan. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo magkakamali. Hindi tayo hinahanapan ng Panginoon na maging perfecto. Although may nakalagay na be perfect, pero hindi iyon sa pagkawala ng pagkakamali, kundi maturity ang tinutukoy doon. Kaya sabi, kaaya-aya, banal. Banal. Nagsusumika na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaaya-aya sa Diyos. Maayos ang kilos, maayos ang pananalita. Na siya nating katampatang pagsamba.
which is our reasonable service. Kaya by all means serve God. Para tayo makapaglingkod sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon, kung ano man ang mangyari, kung ano man ang sitwasyon, iharap natin ang ating katawan na haing buhay. Handa natin isacrifice. Banal na kaaya at kaaya-aya sa Diyos. Kaya by all means, serve God. Point number one, serve God through our daily life. Serve God through daily life. Serve God through our daily lives. Paglingkod tayo sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Matthew chapter 6, verse 24. Mapasahin natin yan hanggang sa 34. Matthew chapter 6, verse 24. Kasi pagka sinabing Matthew chapter 6, ang babasahin lang yan eh. Yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Familiar verse. Lagi tayo sa familiar verse. Kaya pinabasa yung verse na hindi sikat. Hindi naman to artista. Salita ito ng Diyos. Kaya Matthew 6:24 hanggang 34 ating basahin. No man can serve two master. Mga gustong maglingkod sa Diyos, no man can serve two master. Hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? For neither he will hate the one and love the others, or else he will hold to the one and despise the others. You cannot serve God and Mammon. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Paano ba makikilala na dalawang iyong Panginoon? Yung Panginoon mo yung iyong hanap buhay, Panginoon mo yung iyong Diyos. Hindi pwedeng dalawa. Dahil kung mas higit ang paglilingkod mo sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, hindi ang Diyos ang Panginoon mo. Ay hindi nga pwedeng dalawa eh. Hindi siya pwedeng sabay. Mo, kung alin ang unahin mo, yon ang Panginoon mo. Kaya seek ye first the kingdom of God. Sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Kaya kung alin ang uunahin mo, yun ang Panginoon mo. Kung ang inuna mo, paggising mo ay yung iyong negosyo, ang iyong trabaho, yun ang Panginoon mo. Kasi seek ye first the kingdom of God eh. Kung ang inuna mo ay ang Diyos, yun ang Panginoon mo. Kaya no man can serve two master. Paano kung may negosyo ko na kailangan magbukas? Ang usapan, alin ang inuna mo? Kaya seek ye first the kingdom of God. Baka pag gising mo pa lang sa umaga, nasa isip mo na yung negosyo mo. Mag-pray ka muna. At isipin mo muna, ano kaya ang may paglilingkod ko sa Diyos? Pagkatapos mo mag-pray, manalangin ka, ano kaya yung may paglilingkod ko sa Diyos ngayong umagang ito, ngayong maghapong ito? Ang negosyo, ang trabaho ay nasa tabi lang. Hindi nasa unahan. Kasi kung yan ang nasa unahan, yung iyong priority, hindi yan ang iyong Panginoon. Ang Panginoon mo dapat ang namumuna. Kaya seek ye first the kingdom of God. Namumuna yung Panginoon. Nasa tabi lamang ang lahat ng bagay. Amen. Negosyo, libangan, sa tabi lang siya. Ang namumuna ang Panginoon. Amen. Ang mahalaga kung inuuna mo ang Panginoon ang pumuproteksyon sa iyo. Amen. Pag may problema, ang unang babanggain ng problema, yung Panginoon. Durog siya. Ay kung ang Panginoon nasa likodan mo, pag dumating ang problema, ikaw ang sasagasaan. Tapos pag ikaw ay sugatan na, nasa likuran mo ang Panginoon, saka ka pala hihingi ng tulong. Panginoon, tulugan mo ako. Ay, saka ka pala. May damage ka na. May consequences yan eh. May consequences ang pag-una natin, ang pagtalikod natin sa Panginoon.
Kasi nasa likod niya, Panginoon, nakatalikod ka sa Panginoon. May consequences yan. Although magbalik loob ka, may damage ka na. Katulad ni Apostol Pablo. Ang tawag ni Apostol Pablo doon sa kanyang consequences ay tinik sa laman. Si Apostol Pablo, sabi niya, I am a chief sinner. Ako, pangulo ng mga makasalanan. Pero nang siya'y makakilala sa Panginoon, naging matapat siya sa Diyos, meron siyang tinik sa laman na tinatawag. Dahil ang pinilit niyang titigan ng Panginoong Kristo doon sa road of Damascus, nasilaw siya. Dahil ang Panginoon, nasaan yung pagka-Diyos? Nabulag siya. Although siya'y pinagaling ni Ananias, hindi na naibalik ang tunay na linaw ng kanyang mata. Hinihiling niya sa Panginoon na bigyang linaw ang kanyang mata, pero hindi binigay ng Panginoon. Pero sabi niya, ipagkaloob o hindi, maglilingkod siya sa Diyos. Ang tawag niyon, tinik sa laman. That is yung kanyang stronghold. Yun ang batik. Parang sugat. Pinagaling, gumaling, ginamot, gumaling, may pila. Si Jacob, nakipagbunok sa anghel ng Diyos. Magdamag, hindi niya binitawan. Sabi ng anghel, bitawan mo na ako, mag-uumaga na. Sabi ni Jacob, hindi ka bibitawan. Pagpalain mo muna ako. Tuso si Jacob si Israel. Sabi ng anghel, sige, papalain kita. Pinagpala. Naging matagumpay ang buhay ni Jacob sa lahat ng aspeto. Sa kabuhayan. Siya naging father of all nations. Pinagpala siya, pero meron siyang tinik sa laman. Pilay ang kanyang isang tatya. Pilay siya, kaya siya ay iika-ika. Ayun ang bunga ng ating mga kasalanan. Although tayo'y patawarin, mayroon tayong pila. Kaya mas maganda, lalo yung mga kabataang ito, na mamulat na wala pang haharaping consequences sa Diyos. Na maaga pa. Masarap nung maaga pa ay nakakilala na sa Panginoon. Walang strongholds, walang batik. Kaya, although wala namang huli Hindi naman natin pwedeng sisihin ng pagkakasana. Ako bata pa, nakakilala na ako sa Panginoon. Ako bata pa, nakakilala na ako sa Panginoon, pero hindi naman ako sumusunod Meron din akong strongholds. Meron din akong pilat. Meron din akong consequence. May vertigo ako. Hindi nawawala. Pero pagalingin ng Diyos o hindi pagalingin ng Diyos, maglilingkod ako sa Diyos. By all means, I will serve God. Amen. Kaya maglingkod sa Diyos, mahina yung mic. Sabi ng Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or he will holds to the one and despise the others. He cannot serve. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Hindi pwedeng sabayan. Dapat priority ang paglilingkod sa Diyos. Siya yung una. Kung tayo man ay kailangan maghanap buhay, uunahin natin ang Diyos. At naghahanap buhay tayo kasama sa plano ang Diyos. Amen. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life. Wag daw tayong mga balisa sa ating mga pamumuhay. What ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on, and not the life more than meat, and the body than raiment. Huwag nating isipin kung ano man kakainin, kung ano magsusutin, kung ano iinumin. Huwag niyong ikabahala lahat ng pangangailangan. Ang may pananampalataya, hindi kinababahala ang mga pangangailangan na yan. Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, no gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Amen. Tingnan niyo raw daw ang mga ibon. Hindi naman nagtatanim, hindi naman nag-aani, hindi naman nagpapagal. Pero hindi pinababayaan ng Panginoon. Amen. Ay mas lalo na tayo. Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa ibon. Verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Kung kayo ba daw ay mga balisa,
Kung may problema kay isipin mo ng isipin, matakot ka ng matakot. Yan ba'y makadadagdag ba sa iyong buhay? Makatutulong kaya yan sa iyong problema? Kung nakatutulong yung pangangambang yan, yung pagdaing-daing na yan, nakatutulong, aba, sama-sama tayong daingan ng problema mo. Baka mawala yan. Pero hindi yan nakatutulong. Nakahihina pa yan lalo sa iyo. Kaya pag may problema, sa imbis na ikaw ay matakot, sa imbis na kayo mangambay, sa imbis na kayo tumaghoy ng tumaghoy, manalangin ka sa Diyos. Amen. And verse 28, and why take ye thought for raiment? O, ba't ka daw nangangabalisa? Pati sa iyong susuotin. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon, in all his glory, was not arrayed in one of these. Kahit daw si Haring Solomon, pag masdan nyo yung damo, mas maganda pa yung suot, yung binihis na kagandahan ng bulaklak ng damo ng Diyos kaysa kay Haring Solomon. Samantalang yan na may ginagapas lang at sinusunog, mas mahalaga tayo kaysa sa damo. Kaya sabi ng verse 31, therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink? Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Huwag tayong mag-alala kung anuman ang ating kakainin at iinumin. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Alam ng Diyos ng kalangitan ang kinakailangan natin. Basta, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Unahin mo laan ang kaharian ng Diyos. Ano ang kaharian ng Diyos? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at paghaharian ng Diyos ang iyong puso. And then, seek His righteousness. Unahin mo ang kanyang katuwiran. Ano ang katuwiran ng Diyos? Yung pagsunod sa Diyos. Kailangan susunod ka sa Diyos. Mananampalataya ka, paghaharian ka ng Diyos, at kung tunay na naghahari sa iyo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Kaya sabi ng Matthew chapter 11 at chapter 3 verse 15, sabi, suffer it to be so now, for thus it becoming all righteousness. Alin yon? Yung baptism. Yung baptism, pinapayagan kita ngayon sapagkat ito ang nararapat sa atin, ang pagtupad ng buong katuwiran, ang pagganap ng buong katuwiran. That is baptism. The first na yung una sa lahat na dapat tayo'y sumunod sa Diyos. Dahil baptism is the gate into the body of Christ. Paano ka makapaglilingkod sa Diyos out of the body of Christ? Mahirap maglingkod sa Diyos ng labas sa kanyang kalooban. Kaya sabi ng 34, take therefore no thought for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Oh, huwag niyo kayo ibalisa ang araw ng bukas. Pero pagka wala nang makain, yan! Lagi na lang, huwag ikabalisa ang araw ng bukas. Ayan, wala tayong makain. Huwag niyong sumpatan. Huwag tayong maging dahilan ng ikatitisod. Sabi ng Korinto kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 33, huwag tayong maging dahilan ng ikatitisod ng anuman, ng sino man. Ito may mana ng parataya o hindi mana ng parataya. Parang sinisisi natin ng Diyos. Oh, kala ko ba huwag mabalisa sa araw ng bukas? Bakit wala na tayong kakainin? Hindi mo ba naisip, bakit buhay ka pa? Madaming busog, namatay Oh. Ikaw, gutom, ang lakas mo pa. Pasalamat ka pa rin sa Diyos. Kaya by all means, thanks God, by all means, serve God. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari.
Dapat pinupuri ang Diyos. Eh, ang daming pagkain eh. Ang dami ding sakit eh. Ang daming pagkain, wala namang solusyon doon sa kanyang sakit, cancer. Ikaw, walang makain, wala ka namang cancer. Eh, dapat purihin natin ang Diyos. Amen? Number 2, obey God's commandment. Yan na, obey God's commandment. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13. The duty of man, ha? Verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay. Ito ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yeah. Paano ka maglilingkod sa Diyos? Obey God's commandment. Dahil ito ang katungkulan ng tao, ang sundin ang utos ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos nang hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Akala ko ba, tayo ay laya na sa kautusan? Yes, malaya tayo sa kautusan. Pero yung kautusan ay hindi dahil para sa ating kaligtasan. Malaya tayo sa kautusan pagdating sa usapang kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil sa pagsunod at sa kautusan, at hindi tayo madadala sa impyerno sa pagsuway sa kautusan pagdating sa kaligtasan. Sa kaligtasan, pananampalataya lamang. Pero pagdating sa buhay Kristiyano, kailangan nating sumunod sa kautusan. Dahil yan ang katungkulan ng tao, ang sumunod sa kautusan. Bakit? Pag hindi ba nasunod sa kautusan, hindi na tao? Parang lang, pero tao pa rin. Suwail na tao lang. Amen? Kaya the whole duty of man is obey God's commandment. Sabi ng John 14, if you love me, John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandment. Kung iniibig niyo ako, sabi ng Panginoon talaga nagsalita, kung iniibig niyo ako, ay susundin niyo ang aking mga utos. Oh. Kaya sabi, Deuteronomy, buksan niyo ang Deuteronomy. Chapter 13, verse 4. You shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and you shall serve Him, and cleave unto Him. Cleave unto Him. Yan ha, lalakad tayo ayon sa Panginoon nating Diyos. Pag sinabing lalakad tayo ayon sa Panginoon nating Diyos, ay ayon sa utos ng Diyos. Amen. Lahat ng ating ikikilos, lahat ng ating gagawin, ayon sa kilos ng Diyos, ay hindi tayo mapapahama. At matatakot sa Kanya. Takot na sumuway. Hindi, ang tapang-tapang sumuway. Pero pag may problema, kakaba-kaba. Ang galing-galing namang sumuway sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Pero pag mayroon ng suliranin, kulang na lang atakihin sa puso, sa takot, sa pangamba. Dapat may takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka matatakot humarap din sa mga problemang iyan. Amen. At gaganap ng kanyang mga utos at susunod sa kanyang tinig at maglilingkod sa kanya at lalakip sa kanya. Maglilingkod at lalakip. Anong lalakip? Makikiisa. Saan tayo magiging isa? Sa layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Makapagligtas ng mga kaluluwa. Paano makapagliligtas ng kaluluwa? Makibahagi ka sa gawain ng simbahan. Unang-una, maging kabahagi ka muna ng simbahan, and then, pangalawa, makibahagi ka sa gawain ng simbahan. Amen. 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 Then, Deuteronomy chapter 11, ating yung 11. Mas maganda kasi yung ating nalakdawan. 11 verse 13. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandment,
which I command you this day, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your souls. Diba? Sabi ng Panginoon, at mangyayari na kung inyong diringging maigi ang aking mga utos, ang Diyos mismo nagsasalita nito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng inyong buong puso at ang buo ninyong kaluluwa. Ituloy natin kahit nga yun lamang ang aking nakanote. At ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at huling ulan upang iyong makamalig ang iyong trigo at iyong alak at ang iyong langis. Verse 15, at aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid at ikaw ay kakain at mabubusog. Verse 16, mag-ingat kayo. Baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Verse 17, natanggalan ng Panginoon mag-alab laban sa inyo at kanyang sarhan ng langit upang huwag magkaroon ng ulan at ang lupay huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Verse 18, kaya't inyong ilalaga itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Verse 19, at inyong ituro sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. Verse 20, at iyong isulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng iyong mga anak sa lupain na isinumpa sa Panginoon na sa iyong mga magulang na ibibigay sa kanila gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Diba pagpapala kung susunod tayo sa utos ng Diyos? Pero pag hindi tayo susunod, sabi ng verse 28, at sabi nito, verse 27, at ang pagpapala kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aring iniutos sa inyo sa araw na ito. Pagpapala doon sa mga susunod sa utos ng Diyos. Kaya obey God's commandment. Verse 28, at ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakikilala. Kaya, sumpa, kung kayo hindi susunod at kung kayo ay doon susunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakikilala. Pagkadaming Diyos ng sanlibutan ito, hindi lang yung Diyos-Diyosan, Diyos din. Pag minsan yung sarili, Diyos din. Mas nasusunod yung sarili, kaya ginodiyos yung sarili. Alipin ang hanap buhay, Diyos ang hanap buhay. Pag minsan pati mga anak, dahilan, kaya hindi makapanambahan, kaya hindi makasunod sa Diyos, ginodiyos ang sariling anak. Dapat yung anak ang susunod sa inyo. Hindi kayo ang susunod sa anak. Kaya dahilan pa nga pag minsan kaya hindi ako nakasimbahay, gawa ng aking anak. Kaya dapat hindi dinadahilan ng anak. Dahil ayaw ng Diyos nang nagiging hadlang sa gawain ng Diyos, kinukuha ng Panginoon. Katulad ni Abraham. Si Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, ay ligpitin mo ngayong mga gamit, iwan mo ngayong pamilya at sumama ka sa akin at dadalhin kita doon sa lupang ipinangako ko sa iyo. Doon kita papapagyamanin. Ito naman si Abraham, sumunod na, pero may pagsuway. Isinama ang kanyang tatay. Ewan, siguro wala nang asawa yung tatay niya, kaya sinama niya. Isinama yung kanyang pamangkin, si Lot, at yung asawa. Ang sabi naman ng Panginoon, si Abraham lang, sila lang mag-asawa. Wala kasi silang anak Etong si Abraham, medyo may pagkasuwail din. Sumunod, pero sinama yung ama. Kaya lang, pagdarating sa iba't ibang bayan, kasi yung ama matanda na, pagdadating doon sa ibang bayan, mapapagod yung ama, sasabihan si Abraham, Abraham, ang ganda na ng bayang ito, dito na tayo manirahan. Ang ganda nito para sa iyong hanap buhay. Kasi yung hanap buhay
ni Abraham ay yung kanyang mga hayupan, livestock. O, syempre, yung Abraham makikinig sa ama. O, tapos, papaalalahanan naman sila ng Diyos. Abraham, humayo ka. Doon sa lupang ipinangako ko sa iyo, huwag kang tumigil diyan. Lalakad na naman, kasi wala naman noong transportation eh. Talagang paalang eh. Lakad lang ng lakad eh. O yung kanilang mga hayop, siguro yung kariton, ganun lang. And then, pag nakakita na naman ng ibang bayan yung tatay niya, anak, dito na tayo. Dito na tayo manirahan. Maganda na rin naman dito. Pag mo nang hangarin yung ibigay sa iyo ng Diyos, dito na tayo. Yayaman ka na rito. Anong ginawa ng Diyos sa tatay ni Abraham? Pinatay. So, pagkatapos malibing, Abraham, wala nang hadlang. Humayo ka na doon sa lupang pangako na ibinigay ko sa iyo. Magwiwala, lakad. O, sino pang hadlang? Si Lot. Nag-aaway-aaway na kasi pagdadating sa bayan, titigil, mag-stop over sila doon, nag-aaway-aaway na sa mga hayop. Okay, maghiwalay ka tayo. Inusap na siya ng Panginoon, okay, maghiwalay na tayo ng landas. Yun, si Lot, pinili yung bayan ng Gomora at Sumora kasi maganda ang patubig at maraming tao dahil nga ang negosyo nila ay livestock, parehong magtiyo. Pinili niya yun, pero tinignan niya yung kanyang hanap buhay. Yung ikalalago ng kanyang hanap buhay, hindi yung ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi niya inisip na pag sila ay doon nanirahan, yayaman nga sila, pero makokompromise yung kanilang pananampalataya. Kaya, doon sila nanirahan sa Gomora at Sumora. Nangyari, yumaman nga sila. Maganda ang patubigan, maganda ang damuhan, pakainan ng kanyang mga hayop, marami silang customer. Kaya lamang, doon na sila nagkaroon ng mga anak. Yung kanilang mga anak, lumaking mga walang pananampalataya. Lumaki doon. Doon kasi ay sexual abuse. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Walang kinikilalang Diyos. Kaya naging buhay ni Lot, salot. Disaster. Namatay ang kanyang asawa at hindi naging maganda ang kanyang naging patatao. Sa kanya lumabas yung mga Moabites. Kalaban ng Diyos. Kasi nagkaanak siya sa sarili niyang anak. Nang nailigtas sila doon sa pagkagunaw, kasi nga sa pakikiusap ni Abraham, sa mga anghel ng Diyos na manggugunaw, nailigtas sila, pero ang asawa niya hindi nakaligtas kasi ang puso ng kanyang asawa ay hindi niya maitakwil ang Gomora at Sumora dahil nandun lahat ng kanyang kayamanan. Hindi naman literal na lumingon yung asawa niya, hindi ganun lang ha, lumingon lang na ganon. Hindi ganon kalupit ang Diyos. Na lumingon lang ang lieg ay naging haliging asina. Metaphor yun, matalinhagang salita yun. Ibig sabihin, ang puso ng asawa ni Lot, hindi niya maibaling sa Diyos. Nandoon pa rin ang kanyang panghihinayang, nandoon pa rin ang kanyang pagtitiwala sa kanyang kayamanan na iwan. Nandoon lahat ang aming hanap buhay. Nandoon lahat ang aming kabuhayan. Wala siyang tiwala doon sa Diyos na siya ililigtas at mamumuhay sila ng masagana dahil wala na. Kaya, madumi ang puso ng asawa ni Lot kaya naging haliging asin. Hindi niya maibaling sa Diyos. Doon talaga nakalingon sa kanyang kayamanan. Kaya, pag ikaw ay sa kayamanan nakatingin, disaster ang buhay sa dulo. Hindi kayo maliligtas ng kayamanan. Kaya, nang naging buhay ni Lot, nang akala kasi ng kanyang dalawang anak, ay nagunaw ay ang buong mundo. At sila na lang ang tao sa mundo. Kaya nangyari, nagkaroon ng encounter, nagkaanak si Lot doon sa kanyang dalawang anak. Nilalasing siya ng kanyang dalawang anak na babae. Nagkaanak na hindi kalooban ng Diyos. Kaya doon lumabas ang kalaban ng Diyos. Yun ang mga nakalaban ng grupo ni Moses doon nung nakikipagdigma si Joshua na tinataas ng kanyang tungkod. Yung mga Moabita. Kalaban ng Diyos ang naging lahi ni Lot. Kaya kung gusto nyong ang inyong lahi ay huwag maging kalaban ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos. Obey God's commandment.
Amen? Then, number 3, serve others with love. Maglingkod sa iba ng may pagmamahal. As taught, serving Christ directly. Dapat ang isip natin, kahit naglilingkod tayo sa iba, ang ating pag-iisip, nakapoint, nakadirect sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 13, For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Itong tinutukoy ko kanina, no? Sapagkat kayo, sabi yung liberty, kalayaan yan, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Malaya tayo doon sa kautusan. Pero, yung kalayaan natin sa kautusan yon hindi ibig sabihin, hindi na tayo susunod sa kautusan. Yung kalayaan natin sa kautusan, hindi sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Malaya lang tayo sa kautusan pagdating doon sa salvation. Dahil hindi ang kautusan na nagligtas sa atin, kundi ang biyaya. Pagdating sa salvation, malaya tayo sa kautusan. Hindi tayo naligtas dahil tayo masunurin sa kautusan. At hindi rin tayo mapupuntang impyerno dahil tayo masuwayin sa kautusan. Kaya tayo maliligtas at pupuntang langit dahil tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus. At kaya ka pupunta ng impyerno dahil hindi ka sumampalataya. Kahit sundin mo ng sundin ang kautusan, hindi ka madadala niyan sa langit. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya doon sa ibinigay na tagapagligtas. Amen? Kaya sabi, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Mga matay malaya, wag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay dahilan sa laman. Wag niyong gagamitin yung kalayaan, ha? Kaya malaya naman ako, pinalaya na pala naman ako ng Panginoong Hesukristo. Gagawa na ako ng gagawa ng kasalanan. Lalabagin ko na ng lalabagin, hindi ko na susundin yung mga utos na yan. Hindi yung dahilan. Hindi siya lisensya para gumawa tayo ng kasalanan. Kaya yung mga mahihina ang pangunawa sa salita ng Diyos, ang sabihin, yan namang mga Baptist na yan ginagawang lisensya sa kasalanan yung osas. No! Lalo pa nga tayo maglilingkod sa Panginoon. Dahil wala naman tayong ginawa, ay naligtas tayo, sumampalataya lamang. Dapat yung biyaya ay maging biyaya rin sa iyo. Maging biyaya sa Diyos. Niligtas ka sa biyaya, maglingkod kang mabiyaya. Dahil kung yan ay magiging kadahilanan upang kayo magkasala sa laman, ay paparusahan ka ng Diyos sa laman. Gagawin ka ng Diyos dito sa lupa. Kaya sabi, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Kaya tayo maglilingkod dahil mayroon tayong pagmamahal sa isa't isa. Brotherly love through Christ. Magkakapatid. Ang turing natin sa ating mga kasamahan sa pananampalataya, kapatid. Ipakita ninyo dun sa labas, kasarap na lang maging member ng Baptist. Ay parang talagang mga tunay kong kapatid. Ay kami tulungan talaga doon. Alalahanin niyo yung mga kapatid. Ay doon talaga kami sama-sama. Nagkakaisa. Ay kung dito pa lang tayo nagbabangayan ay wala sasama sa atin. Kaya dapat nakapokus tayo doon sa freedom. Yung kalayaan, ginagamit natin para sa selfless service. Hindi makasarili. Hindi para laging sa ating sarili, iniisip din yung kapakanan ng kapatiran. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God. Yan ang paggamit, ha. Yan ang paggamit ng biyaya ng Diyos. Tayo mabuting katiwala. Dahil nga, ginagamit natin ang biyaya ng Diyos upang ipaglingkod sa atin rin. Sa mga kasamahan. Gaya ng mabuting katiwala. Hindi natin gagamitin yung biyaya na maging lisensya para sa paggawa ng kasalanan.
Meron tayong kaloob, meron tayong mga gift, spiritual gift na tinanggap sa Panginoon. Mula na kayo sumampalataya, meron kang spiritual gift na tinanggap. Ipaglingkod din naman natin yan. Lahat yung mga talento mo, yung mga ability mo, kung ano meron ka, ipaglingkod mo yan sa Diyos. Dahil ikaw ay mabuting katiwala. Ipinagkatiwala lang yan sa iyo ng Diyos. Pansamantala din lang yan sa iyo. O yung kakayahan mo, pansamantala lang yan sa iyo. Yung katalinuhan mo, pansamantala lang yan sa iyo. Pagdating ng panahon, wala na yung pag-iisip. Pag umilad ka na ng 90, 100, wala na. Wala na yung katalinuhan yan. Hindi mo na maalala, ngangatin mo na yung tsinelas mo. Gamitin mo na yung paglilingkod sa Diyos. Pati lahat ng yung bagay na nasa sa iyo, pansamantala lang yan lahat. Kahit pa yung mga lupain yan, na pag-aari mo, pansamantala lang lahat yan. Hindi yan sa iyo. Dapat ikaw ay mabuting katiwala. Gamitin mo yan. Ipaglingkod mo ng masagana. Biyaya lang yan ng Diyos sa iyo. Hindi iyan nakamit dahil matalino ka at masipag ka. Dapat tandaan mo sa iyong sarili, pinagkatiwala iyan sa iyo ng Diyos. Dahil may kakayahan ka. Pero pag ikaw ay hindi magiging good stewards, babawiin yan. Amen? John chapter 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I love you, that ye also love one another. Oh, ito yung bagong utos. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagbigay nito. Mga kaibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Bakit nagbigay ng bagong utos? Kasi dati ang utos, love your neighbor as yourselves. Oh, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Eh, mayroon naman tao, hindi naman mahal ang kanyang sarili. Inaabuso nga. Ay kaya, abusuhin din yung iba. Eh kung ang sarili naabuso, kaya nagbigay ang Panginoon ng bagong utos. Mga kaibigan kayo sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan kayo sa isa't isa. Paano ba ang pag-ibig ng Panginoon? Sacrificial lang. Agape. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili. Nagpakasakit, nagpakahirap, namatay, nalibing. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Ganon din ang dapat nating ibigay na pag-ibig sa isa't isa. Kaya, serve others with love. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kung hindi ka handang maglingkod sa iba. Kailangan handa kang magpakababa. Dapat nakapokus ka. Ang standard ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong kilos, ay ang Panginoon. And Matthew chapter 25, verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto verse 40. Verse 40 po tayo. Mali yung aking pagkaunawa sa sarili kong sabi. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Kung ano daw, kung iyong ginawa sa iyong kapatid, kahit sa pinakamaliit, ay sa akin ninyo ginagawa. Kaya kung kayo may tutulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ginawa natin iyon sa Diyos. Kaya pagtulong sa kapatiran ay paggawa ng mabuti at paglilingkod sa Diyos by serving God. Amen? Maglalas na tayo rito sa number 4 kasi mahaba itong message at puputulin na lang natin para doon na lamang ang mga susunod na points sa ating gospel hours sa afternoon service. Number 4, use your spiritual gift. Use your spiritual gift. 1 Corinthians chapter 12
Verse 4 to 7. Gamitin daw natin yung ating mga kaloob sa Espiritu. For the church and others. Verse 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Number 5. And there are differences of administration, but the same Lord. Verse 6. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. Verse 7, by the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Yan, para sa lahat ng kapakinabangan. Kung may iba't ibang kaloob, yung ating mga talento, yung ating mga kakayahan, datapwat iisang Espiritu. At may iba't ibang pangangasiwa, yung mga ministry ninyo, datapwat iisang Panginoon. Kahit kayo may iba't ibang mga katungkulan, may iba't ibang ginagawa, iisa lang ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Diyos. Verse 6, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos, ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya verse 7, datapwat sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Bawat isa. Kung lahat man kayo ay may ginagawa, may talento, may abilidad, may kanya-kanyang kakayahan, pero lahat may kakayahang magpahayag sa Espiritu. Kaya nyo magsalita. Kaya nyo mag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon para sa ikaliligtas. And then, sabi ng 28, at ang Diyos and God hath sent some in the church. Yan, nagbinigay. Naglagay ang Diyos ng ilan sa church. Unay-una, mga apostol. Ikalaway, mga propeta. Ikatloy, mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. O bakit nauna yung apostol doon sa propeta? O, di ba sa Biblia, una ang propeta sa apostol. Pero pagdating sa New Testament Church, una apostol, bago propeta. Pagdating sa New Testament. Bakit? Dahil tayo sa Church of God, we are continue to the apostolic doctrines in breaking bread and praising God. Kahit saan tayo nagpapatuloy? Sa apostle doctrines. Saan naman natin nagagamit yung kasulatan ng mga propeta? For the inspiration of God. Doon tayo nakabase sa turo ng mga apostol. Sa turo ng Panginoong Jesucristo, the doctrines of Christ. Kaya una apostol pagdating sa New Testament. And then, anong sunod? Mga guro. Sa lahat mga bagay, mga guro. Sabi ng 28, mga guro. Ay, mga guro, kasama dyan ng pastor, mga evangelist. And then, mga himala. Saka mga kaloob. Pag sinabing himala, prophecy. Prophesying. Ibig sabihin ng prophesying, that is faith, yung pananampalataya. And then, ministry. Yung mga pagtulong, ministering. It means serving. Maglingkod, paglilingkod. Teaching, exhorting means encouraging. Mag-encourage. Giving, liberality. Malaya, kalayaan, ruling, yan, diligence, maging masipag, showing mercy, dapat cheerfulness. Amen? Hanggang doon na lang po muna tayo at tayo sa oras. At I hope and pray na naunawaan nyo na dapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, ay maglingkod tayo sa Diyos. Serving God with all your hearts is a joyful response sa kanyang biyaya at sa kanyang gawa na para sa atin. Hindi po yan magiging walang kabuluhan para sa Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe. At salamat sa karunungan at sa pangunawa na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa Espiritu niyo po na pumagitna upang gumabay sa bawat isa.
At kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagluluwalhati. Tunay na kayo po ay Diyos na banal, na sa amin ay gumagabay. Salamat po sa mensahe na by all means serve God. At alam po namin, Panginoon, na kailangan namin maglingkod sa inyo through our daily life. At kailangan po namin sundin ang inyong pong mga kautusan upang kami makapamuhay ng buhay na kaluwalhati sa inyo. Kailangan po namin sumunod sa inyong kautusan concerning to our Christian living. And kailangan po namin na maglingkod sa isa't isa. Mga gibigan, mga magmahalan, mga tulungan, Panginoon, sapagkat ang aming ginagawa sa aming kapatid ay ginagawa po namin sa inyo. At ganoon din ang aming po mga spiritual gifts, mga abilities, mga talents, at kung ano man ang meron kami, mga kakayahan, at kung anumang material at pinansyal, Panginoon, gagamitin po namin para po sa inyo pong iglesia at para po sa mga kapakanan ng aming mga kapatid. Muli, basbasan niyo po ang aming pong mga natitirang gawain mamaya, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy na paglilingkod. Para po sa lahat, the altar is open for us. Hingi po tayo ng pasasalamat sa ating Diyos. Banal na Diyos, na sa amin po ay gumabay. Salamat po sa inyo pong presensya na dito po sa amin ngayon. At tulungan niyo po lahat ng mga lumapit sa inyo, mga nanalangin, dumuhod sa inyo pong altar at mga nanalangin sa kanilang mga upuan na inyo pong tugunin at tanggapin ang pasasalamat. Muli, sa inyo po ang papuri at pasasalamat, ang pangarap at pakikinig ang po niya alay sa inyo sa matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen. announcements and reminders ng ating mga gawain. Para po sa ating mga gawain, unahin po natin, Tuesday po ng umaga, meron po tayong Bible study sa Barangay 3 po, Cañabado Junior. And tuwing gabi po, meron po tayong discipleship ng men's. And then atin pong Wednesday, prayer meeting, tuwing gabi po. And atin pong Saturday, sa ating mga Bible students. And sa hapon po, meron po tayong choir practice. And meron daw po tayo next week na baptism. Ano po, Pastor? Yes. Next week po. Gaan niyo po at sa isang linggo kung hindi magpabaptize, magpabaptize. Doon tayo sa mga kumain, magdala tayo ng pagkain. Kausap na si Brother Lo, may picnic tayo ng gabi.
baptism, and parang Lord's Supper po natin ay December 24. Wednesday po yan. Sa lahat po ng mga baptized member lang. Ayan. Exclusive lang po. And yan, mga announcements po natin. Nakaupo tayo sa ating offering. Ipanalangin ang ating buong offering. Amang Diyos, makapangayan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya po na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Tinataas po namin, Panginoon, ang pong nanikom na nasalapi po ito, Panginoon, na naman po, Panginoon, ay magamit ng maluwalhati po dito po sa inyong bahay panambahan, Panginoon. Kaya na po, Panginoon, ang bahala magbalik ng pagpapala sa Panginoon. Muli po, mga Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming isang dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Meron po tayong special numbers. Kids and sabong solo. Yeah. Tomb that is empty.
this I heard him sing. Beyond the cross is a tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and more forevermore. Beyond the cross is a tomb that is empty. You won't find me there anymore. And beyond the tomb is life everlasting and more forevermore. Amen. At tayo tumayo at ating pagwakasan ng ating worship service sa pananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong pong paggabay sa amin di sa worship service at salamat po sa lahat ng biyaya na inyong pong pinagkaloob sa pamamagitan ng inyong mga salita. At nawa, ang aming pong paglilingkod na ito, Panginoon, ay makaluwalhati sa inyo. At paspasan niyo po ang mga salita at ang mensahe na napakinggan. Ito po ay magamit sa aming pong paglilingkod. Lalo tigit sa inyo pong simbahan. Paspasan niyo po, Panginoon, pati mga nanood online. Ang aming pong mensahe ito ay maging kapakinabang sa lahat ng mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming isinusumiti sa inyo ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Proceed po tayo para sa ating Sunday School. Meron pa po tayong oras. Yan. By Sunday, ay meron tayong baptism kung si Brother CJ ay decided na magpabaptize. Ayun kasi pag ikay baptize na, open na, pwede ka na mag-ministry, pwede ka na humawak ng mga instrumento, pwede ka na mag-aral, pwede ka na, kung gusto mong mag-Bible school, pwede ka pumasok, supportado ka ng church. Yun kasi mga privilege na pwedeng ma-avail ng mga baptized member. Hindi kasi pwedeng mag-ministry ang hindi na-baptize. Kasi sa Bible, Panginoon, bago nag-ministry, nagpa-baptize. Bago siya gumanap ng ministeryo. Ganun din. Yan ay pagtupad. Kaya sabi nga, buong katuwiran ng Diyos. Kaya katuwiran, hindi ka pwedeng maglingkod nang hindi ka sumusunod doon sa bautismo. Kasi He is full righteousness of God. Ngayon, kung gusto mong mag-special number, di namin nadidinig, malay mo, maganda ka pang umawit kisa sa amin. Pwede ka nang mag-practice and then mag-special number. Maging kabahagi ng pagluwalhati sa Panginoon. Yan. Kung di ka naman makakapunta hanggang gabi, pwede namang ihatid ng maaga. Pero masarap magligo eh. Kaya kung maliligo na rin tayo. Nagpaalam na kasi kami kahapon eh. Brother Lope. Mga pwede doon sa dagat. Lamesa lang naman hiniram natin. Lapagan lang ng pagkain. At matagal-tagal na naman, hindi tayo nakakapag... sabi kaya, yan, dalawa na. Sino pa?
Yeah, Sister Arlene. Are you ready? Oh, dalawa na. Baka si Tita Bella gusto magpa-doktrina, then ay magpakasal na kayong dalawa. Amen. Oh, meron po tayong dalawa na candidate for baptism. And then si Edeline niya gusto magpa-baptize. Kaya lang, napakabata pa ni Edeline. Hindi kasi ako nagbabaptize ng bata. Eh, sa iba, babautismohan yan. Ako hindi ko siya babautismohan. Kaya, salamat sa Panginoon. Meron tayong dalawang candidate for baptism. At, ayan ay, kasi yung paglilingkod natin out of the body of Christ na hindi kabahagi ng simbahan, which is ang ating pinaka-identification is baptism, is sunog, wala. Hindi naka-record in heaven. Kaya sabi, mag-ipon kayo ng kayamanan ng panglangit, ay sunog. Hindi tayo nakapag-ipon. Nakala natin, nakagawa tayo. Wala yung righteousness, wala yung katuwiran. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Alin ang unahin? Yung kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Paano ka papasok doon? Through baptism. The identification. Diba? Ang lahat na nakapakinig, Acts chapter 2, verse 39 or 41, ganyan. Lahat ng mga napakapakinig na mabuting balita, siyempre sa mga sumampalataya, nabautismuhan at sila idinagdag ng Diyos sa simbahan. Kaya, ang Diyos ang magdadagdag, hindi naman kanya pat ikaw ay nabautismuhan dito, ay obligado ka na member dito. At as ito nga, ililista ka talaga naming member dahil dito ka nabautismuhan. Pero, malaya ka pa din. Meron ka pa din individual soul liberty na kung gusto mo, halimbawa, lumipat ka ng bayan, mamimili ka pa rin ng iyong sasamahan. Pero I pray na kung ikaw man ay nabautismohan dito at lumipat ka ng ibang bayan at magnais ka na maging member ng ibang iglesia, hanapin mo pa rin yung katulad ng ganitong iglesia na Baptist Church. Amen? Kaya, dako tayo sa ating Sunday School. Tayo muna mag-pray. Namin Diyos, salamat po sa kaunting oras na inyo pong pinagkaloob sa amin upang kami ay magkaroon ng Sunday School at makapag-aralan ng extra knowledge. At salamat po sa inyo pong karunungan na pinagkakaloob sa amin. Nawa, ito ay maging dagdag liwanag at dagdag lakas para sa aming pananampalataya. Salamat po Panginoon, sa inyo po lang ang papurit at salamat. In your name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And ang ating pong topic is about the Holy Spirit. Kasi baptism, nagsimula tayo salvation, as baptism, and then Holy Spirit. Kasi nang nabautismohan ng Panginoong Jesus, may bumaba mula sa langit na nasaan yung kalapate at dumako. Hindi lang basta dumako yun. Lumapag sa Panginoong Jesus. That is the Holy Spirit of God. Doon, nag-appear yung Trinity. God the Father nagsalita. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Nalugod ang Diyos. Bakit? Kaya kung sasabihin ng ibang mga mananampalataya, bakit sabihin ninyo mga baptist ng Panginoon na bautismuhan ni Juan naging baptist siya. Nagpakababa nga siya doon kay Juan, no? Hindi nagpakababa ang Panginoon doon kay John the Baptist nang siya'y nagpabaptize. Bakit yung katungkulan ni John the Baptist ay hindi galing sa kanyang sarili, galing sa Ama? Kaya sabi, sabi na, and may isang tao, sabi niya, may isang tao na tinawag ng Diyos. Sent by God. Sinugo. Tinawag ng Diyos to baptize. Binigyan ng karapatan na magbautismo galing sa Ama. Kaya nang ang Panginoon nagpabaptize kay John the Baptist, hindi niya inonor yung si John the Baptist, hindi siya nagpasakop kay John the Baptist, hindi siya nagpakababa, hindi siya bumaba. Although that is an act of obedience, act of humbleness. Pero hindi siya bumaba. Sapagkat yung katungkulan ni John the Baptist ay galing sa Ama. Nagpasakop si Jesus Christ doon sa bautismo ipinagkaloob ng Ama kay John the Baptist. Kaya ang papabautismo hindi pagpapasakop sa pastor, pagpapasakop sa Diyos. Hindi po ako ang
mag-a-under sa inyo ang Diyos. Ako, under din lang doon sa Diyos. Tagasunod din lang ako. I am a lowest servant. I am a lowest servant. Hindi nga ako karapat-dapat dito. Mas makasalanan pa nga ako sa inyo dati. Tinawag lang ako ng Diyos. At ako ay sumunod. Kahit anong gawin ko, walang mangyari sa buhay ko. Kahit anong pilit ko, walang mangyari sa buhay. Bakit? Ay, labag sa kalooban ng Diyos. Sumunod ka na lang sa Diyos at tinatawag kita. Katulad ni Pablo. Sa ganda na ng buhay, tinawag pa ng Diyos. Saan ba? Alam naman ni Pablo kung anong kanyang susuungin. Papatayin siya ng mga Hudyo. Sinuod niya. Kaya nung nabautismuhan ng Panginoong Jesus, dito, nagpakita yung Holy Spirit at nadinig yung tinig ng Ama. The God the Father, the Son, binautismuhan, and the Holy Spirit came down from heaven, lumapag sa Panginoong Jesus. Kaya sa araw ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, ang banal na Espiritu bababa sa atin. Permihan na nang nanahan sa atin mananahan na sa ating katawan mula sa pananang tayo manampalataya. At itong pangatlong persona ng Trinity, which is the Holy Spirit, lagi itong pinagkakamalian sa pagkaunawa. Winawalang bahala sa bahagi ng relasyong Kristiyano sa Diyos. Tumapag tayo nananalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Wala na ang Holy Spirit. Laging nakakalimutan. Pagtatawag sa Diyos, Panginoong Yesus, Amang Diyos, lagi siyang nakakalimutan na isasantabi ang Holy Spirit. But, napakahalaga ng Holy Spirit. The Holy Spirit is the jealous God. Siya yung mapanindimin. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, grieve na. Huwag niyong pighatiin ng Espiritu Santo na kayo'y tinatakan mula sa araw ng iyong pagkatubos. Huwag daw nating pighatiin. Kaya napipighati natin ng Espiritu Santo. Kasi siya yung iniwan ng Panginoon na another comforter. Di Ama, sinugo ang anak. Binigay ang kaligtasan sa tao. Tinubos ng tao, binigay ang kanyang salita na dapat nating sundan, mga commandment ng Panginoong Jesucristo. Yung gospel ay kaliligtas. And then na siya umalis, sabi niya, huwag kayong mabahala. I will send you another comforter, which is the Holy Ghost. Kaya ang Diyos na kumikilos sa atin ngayon dito sa lupa ay the Holy Spirit. Si Jesus Christ ay nasa langit, tagapamagitan sa atin doon sa Ama. Ang Ama nakaluklok doon sa templo, nasa kanan ng Panginoong Jesus, namamagitan sa atin. And then, ang kumikilos sa atin pag tayo nananalangin, Holy Spirit. Nag-iingat sa atin, Holy Spirit. The third person of Godhead, the Trinity. Amen? Kaya ang layunin ng ating aralin ay maibigay sa atin, sa inyo, ang batayan ng pag-unawa kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Number one, saan ko pa makikita yung banal na Espiritu? Hindi naman nakikita ng Espiritu. Paano ko ba mapapatunayan may banal na Espiritu? Hindi nga nakikita. Yeah? Ang Holy Spirit ay nananahan sa mundong ito sa loob ng ating katawan. Yeah? Tagalog to English yan. Nananahan sa mundong ito sa loob ng ating katawan. Kung ikaw ay ligtas doon sa mga saved. Paano ba na-save? Sumampalataya ng buong puso sa Panginoon. Pumasok ang Holy Spirit sa pagkakataon ng kaligtasan at nanahan. Permihan na. Eternal na. Nanahan sa iyong katawan. Permanently na. Hindi na aalis. Hindi na aalis. Si Eli Soriano lang nagsasabing aalis ang Holy Spirit. Kaya sinabi ni Eli Soriano, maalis ang Holy Spirit. Wala siyang Holy Spirit. Wala namang aalis sa kanya dahil wala siyang Holy Spirit. Namatay nga si Eli Soriano, hindi niya alam kung siya ligtas. Nang tinanong nga ng Baptist si Eli Soriano, sabi, paano po kayo makakasiguro na kayo ay ligtas? Kasi wala po kayong doctrines of eternal security. Sabi ni Eli Soriano, ay ako'y naniniwala na malaki ang chance akong maligtas. Dahil ako ay naging matulungin. Marami akong nabahagi na ng salita ng Diyos. Marami akong nailigtas ng mga tao.
marami akong nabigyan ng mga tulong, pera, at marami akong nabigyan ng mga pagkain. Siguro naman maliligtas ako doon sa katuwiran ng Diyos at doon sa awa ng Diyos. Maliligtas ako. Siguro, sabi ni Elis Soriano. Kaya lamang, that is perverted gospel. Liko, baluktot na ebanghelyo. Bakit? Kasi ang kaligtasan hindi sa gawa. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8. Not by works. Sabi ng 9, ha? For by grace are ye saved. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya lang ito ng Diyos. For by grace, sa biyaya ng Diyos tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ating sarili. Not of ourselves. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Not of works. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang sinabi niya, puro gawa. Kaya, ayon sa sinabi niya, at ayon sa salita ng Diyos, hindi siya hinahatulan siya ng salita ng Diyos, hindi siya naligtas. Ayon sa salita ng Diyos. Kasi ang pinagmalaki niya, nang bago siya mamatay, ay yung kanyang mga gawa, hindi ang kanyang pananampalataya. Yan. Tayo ay naligtas, nang tayo naligtas, pumasok, nanahan sa ating katawan ng Holy Spirit. Dahil tayo sumampalataya, hindi sa ating mga gawa, sa ating pananampalataya. Yan. Paano papasok ang Holy Spirit ay makasalanan? Nang tayo iniligtas ng Panginoon, tayo makasalanan. Walang iniligtas ang Panginoon na hindi makasalanan. Talagang makasalanan ang iniligtas ng Panginoon. At kaya pinapapasok ang Holy Spirit para malinis ang kasalanan. Hindi mo kailangan talikuran mo yung kasalanan para panirahan ka ng Holy Spirit. Sumampalataya ka. Pag kayo sumampalataya, pinatawad ka na, papasok na si Holy Spirit. Mananahan na sa iyo ang Holy Spirit. Kaya, mananahan sa iyong katawan kung ikaw ay ligtas. Hindi sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya pumasok siya sa pagkakataon ng kaligtasan at nanahang permanently ay iyong katawan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 19 verse 20, chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Sabi dito, hindi baga ninyo nalalaman. Siguro si Apostol Pablo, parang Batanggenyo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, nasa atin ang Holy Spirit. Hindi dito usapan ng baptize, na sumampalataya kayo, nandoon na. Hindi nun sa bautismo, hindi, ang bautismo pagsunod. Nang sumampalataya kayo, nasa puso ng Holy Spirit. Kasi yung Panginoon kasi, dumapo sa Kanya. Ibang situation yan. Dumapo sa Kanya, yung Holy Spirit. Hindi na naman siya kailangan lukuban ng Holy Spirit Dahil siya third person of Godhead. Nang tayo sumampalataya, baptize or hindi, may Holy Spirit na. Yung sumampalataya. Ang bautismo ay pagsunod sa pagtupad ng katuwiran ng Diyos. Kaya, nang tayo sumampalataya, meron tayong Holy Spirit. Sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, nasa atin na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Hindi naman maibibigay ng iba't tao ang Holy Spirit. Hindi, kahit gusto natin magka-Holy Spirit, kung hindi ibibigay ng Diyos, wala. Kaya naman tayo ibibigyan ng Diyos ng Holy Spirit dahil tayo ay sumampalataya. Yun lang naman ang paraan para pumasok ang Holy Spirit by faith, pananampalataya. Kaya sabi ng 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Dahil tayo ay templo ng Holy Spirit, luluwalhatiin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Nasa atin ang Holy Spirit, the third person of Godhead. Paano natin maluluwalhati?
sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa paggawa ng mabuti. Anong mabuti? Yung inihanda ng Diyos na lalakaran. Di mabuti sa iyong sarili, pag ikay gumawa, kasi iba yung mabuti sa ating sarili. May mabuting inihanda ang Diyos. Yung ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming mabuti sa mundong ito eh. Tingnan mo, pag may dumang mga nagiinuman, bigyan mo ng alak, kabait naman na rin. Yung mga maninigi, bigyan mo sigarilyo, kabait naman na rin. Manunugal, bigyan mo ng pantaya sa steel, kabait naman na rin. Di ba kabuti? Pero hindi mabuti sa Diyos. Yung mabuti sa mata ng Diyos, yung sa Ephesians chapter 2 verse 18, mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. Merong inihanda ang Diyos na mabuti. Kasi pag tayo ang mabuti ayon sa ating sarili, hindi mabuti yun sa Diyos. Kaya, sa paggawa ng mabuti. And then, John chapter 14 verse 17. John chapter 14 verse 17, sabi dito ay, even the Spirit of truth, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yan, yung Holy Spirit daw ay hindi matanggap ng sanlibutan. Hindi matatanggap ng mga hindi sumasampalataya. Sabihin kasi ng mga hindi sumasampalataya ay to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero kung ikaw na tunay na sumasampalataya ay makikita mo siya, makikilala mo siya, sapagkat siya ay tumatahan mismo sa inyo. Nasa atin. Mararamdaman mo. Kaya kilala mong may Holy Spirit, alam mong may Holy Spirit, nararamdaman mo. Basta't ikaw ay tunay na sumampalataya sa Diyos. Mararamdaman mo yung gabay na pag gagawa ka ng masama, parang kinukonsensya ka talaga. Bakit ginagawa mo yan? Ba't ko ba nagawa ito? Parang sising-sisi ka talaga. Hanggang sa idulog mo talaga sa panalangin at humingi ka ng tawad. Panginoon, sorry po. Patawad po. At tulungan niyo kung hindi na maulit. Kasi may Holy Spirit ka eh. Pero pag ikaw, ang kasalanan ay kinukonsinti mo sa iyong pagkatao, sa iyong sarili. Yun ay simbolon, hindi ka patunay na sumasampalataya. Tuwan-tuwa ka pa paggawa ng masama. Wala ka talagang Holy Spirit. Yung may Holy Spirit, pag nakagawa ng masama, nagsisisi yan. Kasi may nagkukumbik sa kanya na magsisi. Sa Galatians chapter 1 verse 6. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa Ebanghelyo. Bakit? Number 4. Malabo yung ating Number 4. Galatians chapter 4 verse 6. Nahanap ko yung talata na because. Yun. And because ye are sons. Yan. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw. Aba, Ama. Dahil nga tayo mga anak ng Diyos, dahil sumampalataya tayo, tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating puso. Diba? Sino mang tumanggap sa Panginoong Kristo, pinagkaloobang tawaging anak ng Diyos, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Ano yung Holy Spirit? Nasa sa ating puso, kaya tayo sumisigaw. Anong sigaw? Ama namin. Aba, Ama. Ama namin. Sumisigaw tayo. Nananalangin tayo sa Diyos. Sumisigaw ang puso natin, ang isip natin, espiritu natin. Sumisigaw sa pananalangin, Ama namin nasa langit. Pero kung pag ang tumawag ng Ama namin nasa langit, ay hindi naman ligtas at wala namang espiritu ng Diyos, hindi rin pakikinggan. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, pinakikinggan ng Diyos. Ang pinakikinggan lang ng Diyos, yung may espiritu ng Diyos. The Spirit beareth itself with our spirit that we are the children of God. Espiritu. Sa Espiritu. Ang pagtawag sa Diyos, by Spirit. Paano ka tatawag sa Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos? Paano ka magkaka-Espiritu ng Diyos kung ikaw ay hindi tunay na sumampalataya at hindi ka tunay na ligtas? Amen? Now, number 2, ano ang gagawin ng banal na Espiritu? Ang Holy Spirit ay humahatol ng kasalanan.
O kumakatol sa kasalanan. Sa papaano, yung mga hindi pa sumasampalataya, hinatulan na ng banal na spirito. Yung hindi pa sumasampalataya. John chapter 16 verse 8, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Hinatulan niya. Siya yung susumbat sa sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Siya yung humahatol doon sa mga hindi pa sumasampalataya. In verse 8 and verse 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. O, doon naman sa mga ligtas, humahatol ang Holy Spirit sa mga kasalanang nagawa upang sila ay mapanatiling malinis at maipakita sa kanila kung paano sila dapat mabuhay kay Kristo. O, doon sa mga ligtas na, magkukonvict naman ng Holy Spirit para ikaw ay magsisi. Para maunawaan nanampalataya na siya yung nagkasala. Magkakaroon siya ng guilt feelings. Magkakaroon siya ng conviction. Hindi ka talaga patutulugin ng Holy Spirit pag may nagawa kang kasalanan. Hindi ka niya patutulugin hanggang humingi ka ng tawad sa Panginoon. If you confess your sins, He is righteous and just to forgive us our sins and to cleanse us in our unrighteousness. Kung ihahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay banal at tapat, patatawarin ka, lilinisin ka sa mga kalikuan. Kaya, may Holy Spirit na magkukumbik sa iyo na ihayag mo yung iyong kasalanan sa Diyos, hindi sa tao, sa Diyos. At patatawarin ka ng Diyos, lilinisin ka. Kaya lagi ka magiging malinis. Dahil may Holy Spirit na nagkukumbik sa iyo na humingi ng tawad sa Diyos. Okay, paano naman kung hindi naman ligtas ang nahingi ng tawad sa Diyos, walang Holy Spirit, hindi rin patatawarin? Kasi lahat ay magsisimula sa pananampalataya. Ay kung hindi ka pa sumasampalataya, kahit humingi ka ng humingi ng tawad sa Diyos, hindi ka patatawarin. Kailangan magsisimula ka by faith sa pananampalataya. Dahil maraming tumawag sa Panginoon. Panginoon. Hindi sila pinakinggan ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan, mga anak kayo ng dyablo. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, dinidinig ng Panginoon. Yun lang mga sumasampalataya. Ayan. Kaya, ang gawain ng Espiritu Santo, siya ay humahatol. Sa mga hindi sumasampalataya, siya na yung humahatol. Doon sa mga sumasampalataya, siya din yung humahatol doon sa kasalanang nagawa. Sasabihin niya sa iyo, kasala ka. Kaya magsisisi ka. Kaya ang paghatol, ibig sabihin ay dalawa yan ang conviction, pagtuturo ng Diyos kung ano ang mali upang maiwas to. Ganun ang paghatol. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18. Ganito yung paghatol. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Yan na. Come now and let us reason together, said the Lord. Sinong tinatawag? Yung mga sumampalatayang nagkasala. Sabi dito, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Repentance. Kukundi ka ng Holy Spirit para humingi ka ng tawad. Magigilty ka at ikaw ay hihingi ng tawad. Kaya patatawarin ka ng Diyos, lilinisin ka ng Diyos, kaya magiging klaseng puti ka ng balahibo ng tupang bagong paligo o niebe. Wala ka ng kasalanan. Nahingi mo na ng tawad eh. Pero wag mo nga abusuhin Pwede naman pala kung humingi ng tawad eh. Patatawarin pala naman. Kasi kung sinasadya naman natin ang pagkakasala, sabi ng Hebrew 10:26, ay wala nang natitirang hain para sa atin. Para sa kasalanan. Hindi natin pwedeng sadyain pagkakasala. Kaya, ang banal na Espiritu ay lumilikha at nagbibigay buhay muli. Yan, siya ay lumilikha
Sabi ng A, paghatol, siya ay humahatol, nagtuturo. Pagtuturo ng Diyos kung ano ang mali at upang ito ay maiwasto. Sabi ng B, pagkakasala, pag-aakusa ng diablo na hindi karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Nagigilty. Kaya, letter B, ang banal na spirito ay lumilikha at nagbibigay na muli. Ang banal na spirito ay aktibo sa paglikha. Diyon sa Genesis chapter 1 verse 2, ang lumilikha ay ang Holy Spirit. Ang dalawa nagpapanukala. Sabi ng Ama, yung sa kanyang kausap na anak, at lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. And then, the Holy Spirit of God, siya yung gumagawa. O, nagpapanukala at ninais ng Diyos na magkaroon ng mga ibong lumilipad sa himpapawid at nagkaroon. Sinong gumagawa? Holy Spirit. Siya ay aktibong manggagawa. That is the ministry of the Holy Spirit. Siya ay manlilikha. Ang banal na spirito ay nagseselyo sa atin sa pagkakataon ng ating kaligtasan. Siya ay nagsisil. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, galas na tayo. Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yan. On the moment na ikaw ay sumampalataya, ikaw ay tinatakan na. Tinatakan ka na ng Espiritu Santo na ipinangako. Meron ka ng tatak. Kaya hindi na mawawala yung iyong kaligtasan. Siya ay nagsisecure din ng iyong kaligtasan. Kaya sabi ng verse 14 na siyang patotoo sa ating mana. Sa iyong earnest of our inheritance hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Nang tinatakan ka na, hanggang sa ikatutubos ka na dahil pag-aari ka na ng Diyos. Hanggang sa ikaw ay mawala sa mundong ito, mamatay na o kaya marapture, sa Diyos ka. Kasi kay pag-aari ng Diyos. Pag pag-aari ka ng Diyos, sa Diyos ka uuwi. Dahil may tatakan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Kaya, hindi ka na mapapahamak. Yun ang katungkulan ng banal na Espiritu Santo. Siya ay nagseselyo, nagsisiguro ng ating kaligtasan. Kaya pagdating doon sa Ephesians chapter 4, verse 30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Huwag daw natin siyang pighatiin. Bakit? Kasi mapipighati kung tayo gagawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Nasa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang Holy Spirit ang nagtatak ng ating sealed na tayo ay sa Diyos, na pag-aari na tayo ng Diyos, meron tayong selyo ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos, tinatakan ka ng Holy Spirit hanggang sa araw ng pagkatubos. Hindi na mawawala ang iyong kaligtasan. That is the ministry of the Holy Spirit. Okay? Tayo tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po sa inyo pong oras at sa karunungan na pinagkaloob niyo po sa amin about Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na amin pong nagamit upang maging patibayan ng inyong pong tema. At salamat po sa bawat isa na nakinig. At muli, kami po nagpapasalamat at nagduluwalhati sa inyo. Sinusumiti rin po namin ang kabuuan ng araw na ito mula umaga hanggang tanghali na aming paglilingkod. At nawa, ito po ay lubos na makaluwalhati sa inyo. Salamat po. Ito po ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo. 11:49. Hindi tayo masyadong masubo.